taking over Bianca's vlog. Ayan. So, if you're wondering what ganito, this is for a flashback. Yeah, so you are Graduate ko lang. ng high school. Siya, Ano ba? 12 years old. You willing to give second chance? Exactly. Sa If you're Ali, kunwari, in real Yeah, life. of course. Feeling ko, unang katok niya pa lang, come in. Forgive mo na. Yeah, ikaw ba? Kung ikaw in real life. As ka, ako rin. Yeah. As Kat, but as Ali. Knowing what Ali. you went through, Yeah. Hirap yung family, naghirap lahat. As Ali yun, medyo iba. Sobrang opposite from ka. Ka. Pag si Ali, gets ko kung bakit siya. Ganon. Bakit siya sobrang close. But at the end of the day, tatay mo pa rin yun. Yeah, so you have to give So, chance. you have to give Yeah, tsaka iba kasi talaga feelings of daughter ka. You always forgive. Yeah. No matter what you do. Ikaw, Judy, kung ikaw yun, ipa-forgive mo ba? Yung tatay mo. Tatay, katulad ni anong ginagawa ngayon ni Joey? Hindi ko masabi at really nararamdaman. Iba-iba talaga to. Iba talaga. Ang papa ko, above all, kami una. You're blessed. Yeah. You're blessed with that. So sa mga ano dyan, you're very lucky. So alagaan yung family. If you had a Wow. husband like Joey, Hello Kathleen fans! Ito na nga, nag-date ang Fulkerson family mga kasembreros. Si Angel dito ay ang nagbe-video mga kasembreros. Tapos, inuhulaan natin kung sino dito yung driver, no? It's either si Kuya RJ nila, no? Si Atisoy mga kasembreros or si Daddy Bay. Kasi walang pinakita dito eh. Pero may kamay na nakalabas kasi. If I'm not mistaken, kay Daddy Bay itong kamay na ito. Hindi, parang si Alden, no? Kasi puti si Alden mga kasembreros. Tapos yung kanyang kamay kasi is merong bracelet na ito. So parang si RJ nga, no? Si RJ. Si Mayor Alden nga ito mga kasembreros, no? Kasi may mga abobot sa kanyang kamay. Pero nasa right side siya eh. So dapat dun siya sa driver's seat mga kasembreros. Pero nga ang kulit na ang kulit ng magkakapatid na ito mga kasembreros. Lalo na po si Risa na nagbabasa. Tapos si Angel naman ang nagvi-video mga kasembreros. Si ata dito, pwedeng si Daddy Bear itong driver nila kasi wala pa namang nakaupo dun sa driver's seat mga kasembreros. Pero grabe no, sabi ng mga tao talagang pinagpala or yung term na hindi naman dapat natin i-mix maswerte na may kuya silang Alden Richards mga kasembreros. Pero nga sa kay Lord, hindi siya maswerte kundi pinagpala mga kasembreros, blessed no. Kasi ang swerte is a form of like parang luck or parang luck lang siya, parang Chinese belief mga kasembreros yung swerte. So tayo po pinagpala mga kasembreros. So yun po no, ang kulit lang. And then ito, bago yung updates natin, throwback ito no, si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Bianca de Vera na sikat ngayon kasi nga nag-join siya ng pumasok siya sa bahay ni Kuya mga kasembreros, itong si Bianca de Vera. Nag-vlog pala siya dati, tapos si Ma'am Catherine yung parang take over no ng camera mga kasembreros. Tapos parang may pinag-uusapan sila dun sa character nila. So ito pa yung time na sa it's too good to be true mga kasembreros no. Na kung saan ay si Ali at saka si Ma'am Bianca at saka si Ma'am Jel de Belen ay magkakasama pa nga doon mga kasembreros no. So kasi si Ma'am Bianca parang bata pa siya dati no. Tapos ngayon ay malaki na siya. Tapos naging sikat pa kasi parang yung pagpumasok pa talaga sa sa bahay ni Kuya mga kasembreros ay talagang ikaw ay sisikat mga kasembreros kasi nga sikat na sikat ang Pinoy noon. Pero kidding aside po no, talagang parang may isang scenario sila na pinag-uusapan tapos parang in real life ina-apply nila na kung ikaw ba si patatawarin mo ba kasi tatay mo pa rin yun, parang ganun mga kasembreros ang kanilang tapos parang sa huli ay dito tinanong nila yung isang staff nila kung ano yung gagawin, kung patatawarin ba kasi tatay nila yun and so on mga kasembreros. Ang cute lang no? Pero throwback po ito mga kasembreros during Kathniel days po.
And then update tayo mga kasombrero. Si Sir Alden no, nag-post ng yung hotlines kasi nga emergency hotlines mga kasombreros. Kasi nga grabe na yung baha sa Maynila mga kasombreros. So nagbigay siya dito ng 24-hour emergency hotlines mga kasombreros, yung Red Cross, yung Bureau of Fire Protection, NDRRMC, Philippine Coast Guard, DSWD, MMDA, Philippine National Police, Pag-asa, DPWH. So sa mga gusto pong malaman yung mga number nila, sasabihin ko po mga kasombreros ha, para po sa inyong reference. Sa mga apektado po ng mga kasombreros natin dyan ng bagyo o ng baha, naku po, mag-ingat po tayo. So ito po yung hotline sa makinig po tayo para baka makatulong po sa inyo. Sa Philippine Red Cross, yung kanilang hotline po ay 143, tapos blood hotline 1158. Okay, yung sa blood hotline po is 1158. Sa BFP or Bureau of Fire Protection, 02 ang local area code, 8426-0219 ang number po. 8426-0219. Tapos po pwedeng 02-8426-0246. Yung NDRRMC naman po ay 02-8911-5061. O, diba call center tayo dati? So, po pwedeng sa NDRRMC ulit, ang local area code 100-265. So, ganun po siya. Ang Philippine Coast Guard, 02-8527-3877. 02-8527-3877. Sa DSWD naman po, pwede po silang i-contact 02-8931-8101. Tapos, 207. MMDA, 02-882-4151 hanggang 77. Philippine National Police, 117 or area code 02-8722-0650. Ulitin ko, 117-02-8722-0650. Sa Pag-asa, 02-8284-0800. DPWH naman is 16502. So mag-ingat po tayo ha mga kasombreros. Yun po yung mga hotlines nila. Next item natin, prayer item ni Sir Alden, no? Or prayer request niya. Verse pala mga kasombreros. 1 Samuel 2:2 mga kasombreros. No one holy like the Lord. Amen and amen. So we're really praying no na safe po kayo dyan mga kasombreros. And then ito, picture na hindi ko kilala ko to, para siyang para siyang staff or nagtatrabaho sa ABS-CBN ito mga, dito si Ma'am Jing Reyes nagpa-picture kasi kay Sir Alden mga kasombreros, naka-black sila pareho, or parang hindi ito si Direk Irene, no, iba ito mga kasombreros, no, para pa-comment naman po kung kilala niyo po ito mga kasombreros, nakasalamin po siya, nagpa-picture po siya kay kay Sir Alden mga kasombreros. And then ito si Ma'am Cooley Desma, no, nag-hugs lang ni Sir Alden dun sa katatapos nga lang na 8th Edis Choice Awards mga kasombreros. So close na close din si Ma'am Cooley Desma at saka si Sir Alden Richards mga kasombreros, no. And then ito, nag-post si Sir Alden ng kanyang bike, no. Parang panibago na naman ito, or hindi ko alam kung repaint niya lang ito or ito yung bago na naman niya mga kasombreros. Parang 4 na kulnago na yata ang meron si Sir Alden mga kasombreros, no. Pinakauna nga niya yung kulay puti. Tapos ito, no, parang siguro parang pina-check, no, kung okay ba, kasi nga pag mabilis yung pagpapatakbo niya, kailangan safety mga kasombreros at okay ang mga tornilyo at saka ang kanya mga pedal mga kasombreros and so on. And then ito, next item natin, parang lang ito ng isang fan na kung si Sir Daniel Padilla ba at saka si Ma'am Maris na magka-love team or gagawing love team mga kasombreros ay susupport pa sila. So sabi ng ilan, hindi daw sila payag kasi si Ma'am Maris ay parang may background kasi na hindi maganda mga kasombreros dati sa kanyang previous na mga dito ginawa. So parang ayaw nila. And ito mas patok yung dito yung Anton ba yun? Or Maton, kasi Maris at saka Anthony Jennings mga kasombreros ang tandem nila. So yun po, no. Pero hayaan na natin.
Alright, sila po sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. And today is July 24, 2025. Thursday na po. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title natin, Sing for Joy. Psalm 67 verse 4. Oh, let the nations be glad and sing for joy. For you, God, shall judge the people righteously and govern the nations on earth. Selah. So ito mga kasambreros, kung narinig yung kanta niya, Sir Gary V or Gary Valenciano na Sing for Joy, shout His praises. So ganun po siya mga kasambreros. Parang ano rin siya dito, parang related or dito siya hinango mga kasambreros. Kasi maraming mga worship songs ay talagang hinango sa Biblia mga kasambreros, no? And napakaganda, napaka-powerful po ng worship songs. Kung meron po kayong mga tawag dito, mga may chance or may free time kayo, download din po kayo ng mga worship songs. Nakakapag good vibes or nakaka-soothe actually yun ng inner mind natin kapag tayo po ay nagpapatugtog ng worship song. For example, sa kwarto lang tayo, tapos tayo lang mag-isa, no? Pag nagpapatugtog po tayo ng worship songs. Kasi nung sa time ni David, talagang nakita ko yung sa time ni David, mga kasambreros, ay umaalis yung mga evil spirits, no, tuwing nagpapatugtog siya ng kanyang harpa, mga kasambreros. So ibig sabihin may power po ang kanta, mga kasambreros, no, kanta na para sa Panginoon. So in this powerful verse, we see a beautiful invitation for all nations to rejoice and sing for joy. Nag-emphasize ito ng Diyos po natin ay fair judge. Of course, no, He is the source of fairness, ng justice, mga kasambreros, na nag-maintain ng katarungan sa kanyang mga tao. Kumbaga pa, hindi siya pabaya na Diyos, hindi siya pabaya na judge, mga kasambreros, na hinahayaan niya lang na mapapakan or i-oppress, mga kasambreros, yung mga tao niya, mga kasus. The verse portrays a vision of hope and unity which resonates with everyone who seeks justice and guidance. Kung kaya sa bahay natin, kapag hindi tayo nagkakabuklod-buklod, hindi tayo united, mga kasambreros, ang spirito po ng Diyos ay wala po at hindi nagre-reside sa bahay na iyan. Kasi ang unity ay nagpapakita at ang manifestation ng Holy Spirit ng Panginoon. Kasi ayaw niya yung nagkakagulo, ayaw niya ng kanya-kanya, mga kasambreros, when it comes to yung pamilya, ay hindi sila nagkakaisa. So by acknowledging that God oversees the nations with fairness, we can find assurance in His divine plan for the world. Yung kaya ang mga leaders, talagang pinagpipray natin, mga kasambreros, na godly leaders ang meron tayo. Hindi, kasi maraming mga matatalino maraming maalam sa batas na mga leaders, mga kasambreros, na hindi godly. So ang ibig sabihin, nagagamit nila yung kanilang talino, yung kanilang kaalaman sa batas, yung kaalaman sa politika, for example, sa maling paraan because hindi sila godly. Kung hindi sila natatakot na gumawa ng korupsyon o gumawa ng masama for their own sake, mga kasambreros, kasi nga wala silang takot sa Diyos. So ang tao kasi pag may wisdom, and yun nga, parati kong sinasabi dito si Mayor Vico Soto na Christian, mga kasambreros, no, pinalaki siya ng kanyang nanay sa salita ng Panginoon talaga. So he is an example of leadership na may takot sa Panginoon. So ayaw nga niya na ipapaskil yung kanyang mukha, mga kasambreros, or poster or billboards man dyan, kahit na may pinagawang mga buildings or structures sa Pasig City, kasi nga hindi naman kanyang pera yun. Pera yun ng taong bayan. So grabe, no? And second term na niya ito, talagang landslide, mga kasambreros, ng election. So ginawa ko itong example kasi sa present natin na condition, sa present natin na generation, Mayor Vico Soto, na awarded din siya ng Amerika as one of the best leaders, mga kasambreros, sa Asia when it comes nung pandemic, no? Talagang grabe. Naging example talaga si Mayor Vico Soto, mga kasambreros, na kung gaano kaalisto, gaano katatag, mga kasambreros, ang kanyang leadership, kasi nga guided by the Spirit of God. In this powerful verse, we see a beautiful invitation. So, hindi lang nation ang ni-invite dito, mga kasambreros, kundi tayo din, no, sa ating tahanan,
sa ating buhay mismo. This verse is part of Psalm 67, which is known as an installation of requests and praises directed towards God. So, ang buong Psalm 67, mga kasambreros, or Psalm 67, yung buong chapter po ay nag-install ng requests, no, sa lahat ng nations, sa lahat ng bansa, sa buong mundo, na i-praise, no, kumanta, umawit sa Panginoon ng may kagalakan at papuri, mga kasambreros, exalting and praising the Lord. The psalm begins with a call to bless Israel while deepening the connection across all nations. This can be found within the theme of the entire chapter. So, yun nga yung kanyang theme, mga kasambreros, which reflects upon God's desire for all the earth to know Him and to receive His mercy. Grabe, no? Ang mercy ay libre. Kumbaga pa, nag-aantay lang, mga kasambreros, sa trono ng Diyos yung kanyang mercy, yung kanyang awa, mga kasambreros. Yung mga taong nakaka-receive nito at tumatanggap pa yung taong mga nananalangin, humihingi, mga kasambreros, with all humility, fervent prayer, and contrite heart, mga kasambreros. Minsan, we need to be broken sa harapan ng Panginoon so that He can fix it, no? And ang awa, mga kasambreros, ay ang taong maawain kasi bestowed by God His mercy. Binigyan tayo ng awa ng Panginoon so that we can use it sa ating pamilya, sa ating magulang, kapatid, asawa, and so on, mga kasambreros. So kapag tayo kulang ng pag-ibig, we can pray to Him na, God, give me love, let me live in patience, in forgiveness, in kindness, and so on. So if God bestows those attributes or those characters, mga kasambreros, we can use them as a tool, as a weapon, mga kasambreros, against the darts of the enemy, the arrows of enemies, mga kasambreros, na pinapatay yung mga spirito na yun, opposite sa mga spirit at saka kabutihang asal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. The significant parts of this verse highlight three essential themes: nations, joy, and God's authority. So each aspect plays a critical role in helping us understand the enrichment God desires for His creation. So nagde-desire talaga na ang Diyos natin ay parang tatay natin, di ba? Magulang natin, o may pangarap para sa anak nila, no? O anak, ganito ka, mag-aral ka mabuti, so that blah blah blah, no? Parang mas grabe pa ang Panginoon natin, mga kasus. And He desires to sing for Him, be glad, mga kasus, no? May galak, may tuwa, may saya, mga kasus, sa ating mga puso habang tayo po ay umaawit sa Kanya. So hindi naman all the time. Ito yung sabi namin, born again ka, baptist ka, Christian ka. So all the time na praise God, kasi trabaho, praise God. So hindi naman ganun, mga OA. May mga mapa-applicable, mga kasambreros. Tuturuan tayo ng Panginoon kung anong lugar, anong oras, mga kasambreros, ang dapat i-apply at dapat gawin ito. Well, of course, no, may sasabi kasing your heart is singing for joy. So kung pa yung puso mo, parang nagagalak siya, kahit na hindi mo buka yung bibig mo, may times na ibubuka mo, for example sa worship Sunday and so on, mga kasambreros. Kung pinakailangan, may times na kahit yung puso mo lang parang umaawit ng papuri sa Panginoon, mga kasambreros. I can share this, mga kasambreros, because literally na-experience natin. So you can share what you experience and what you're experiencing. Kasi nga na-experience mo, no? Parang you are a testimony, you are a witness of what's the feeling, mga kasambreros, and what's the experience. You're enjoying God's presence, you're singing silently, your heart is singing for God. The notion of nations underscores the universal reach of God's love and grace. No group is excluded from His consideration. So, walang exempted. Lahat, mga kasambreros, lahat ng tao, lahat ng mortal beings, lahat ng humihinga, no, lahat ng individuals, mga kasambreros, ay tinatawagan, no, parang it's a call para sa atin na we sing for joy, no. And ang Psalms kasi usually talaga, no, ang theme nito ay awit, no. Kaya siya salmo, awit sa Tagalog, mga kasambreros. So pwedeng literal na umaawit yung ating bibig at saka puso sa Panginoon, and may mga times na silent naman, mga kasambreros. As a final thought, Psalm 67 verse 4 is a reminder of God's universal call to all nations and peoples. It teaches us to embrace not only our joy in the Lord, but also to reflect it outward, creating solidarity among different groups. By striving for equity and justice, we contribute to a narrative
where everyone is invited to experience God's goodness. So grabe mga kasmas, no? Kung kaya let's sing for joy na umawit mga kasmas. Kasi kakaiba ang experience ng puso kapag tayo po ay may galak na may tuwa sa ating mga puso mga kasambreros, lalong-lalong na it comes from above, no? From the holy throne of our living God mga kasambreros. Alright, so naman po in the meantime naman po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, galak na nagmumula sa Diyos patungo sa ating mga puso. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros. Paalam po. I love you.